Igan, ganap ng batas ang pagpapataw ng 12% value-added tax sa digital services gaya ng online shopping at streaming platform na hatid ng foreign providers. Kaya unang balita, ang kasama nating si Ivan Mayrina. Dahil mura at iwas abala, napapadalas na ang pag-add to cart ni Patrick sa kanyang paboritong online shopping platform. Ito namang si Mang Ramon, panonood online ang paboritong libangan. 150 pesos kada buwan lang kasi, marami ng pelikula mapagpipilian. Pero paano kaya ang singil sa kanila sa mga online services ngayong papatawan na ito ng buwis? Ang batas para dyan nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos sa ilalim ng VAT on Digital Services Law na inakda ni na Senadora Pia Cayetano, Senador Win Gatchalian at Congressman Joey Salceda. Papatawan na rin ng 12% value-added tax sa mga digital services provider na nakabase sa labas ng bansa. Bukod sa online streaming at digital goods, kabilang dyan ang mga search engine, online marketplace at cloud service. Paglilinaw ng Pangulo, hindi ito bagong buwis. Matagal na meron ito sa mga local digital o online services. Naglatag lang ng mekanismo para masingil din kung nasa ibang bansa ang kumpanyang online na negosyo. It is only right that you contribute, whether you are a small tech startup or a global tech giant based halfway around the world. If you are making money here in the Philippines, you are part of our community. Ayon sa isang pag-aaral, kalahati ng internet user sa Pilipinas ang bumibili online minsan sa isang linggo. Habang 3 sa bawat 10 Pinoy internet user ang nagbabayad sa TV at movie streaming. Halos lahat naman ng Pinoy internet user nanonood ng online video na kahit libre ay pinagkakakitaan dahil sa patalastas. Kaya tinatayang aabot ay 100 bilyong piso ang malilikom ng pamahalaan sa susunod na 5 taon dahil sa batas. This is enough to build 42,000 classrooms, more than 6,000 rural health units, 7,000 kilometers of farm-to-market roads. Libangan ng maraming Pilipino ang mga online, on-demand, audio at video streaming platforms. Sa paglagda ng batas na nagpapata ng 12% VAT sa mga ito, ano kaya magiging epekto sa ating monthly subscriptions? As to whether magkakaroon ng price increase, it doesn't necessarily follow. It's a business decision by the service providers. So pwedeng magkaroon ng price increase, but again, I think it would be minimal. Hindi naman yan 12% automatically. Well, sa amin po, malaking bagay yun. Kung lalagyan mo ng VAT, dagdag gastusin naman mo yun. Sana nga po, hindi po mataas yung VAT. Lahat na makokolekta na ito ay babalik din naman sa atin in terms of government services and social welfare services. 5% ng malilikom na buwis sa loob ng 5 taon ay tinakda ng batas sa mapunta sa creative industries. Hindi naman sakla ng buwis sa mga serbisyong pang-edukasyon tulad ng online courses at mga webinar. Ang mga hindi susunod sa batas maaaring ipablock ng BIR para hindi na makapag-operate. Ito ang unang balita. Ivan Mayrina para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.